Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Nakararanas po ba kayo ng pangingilig sa inyong mga kamay o panghihina ng inyong mga binti kamakailan? Hindi po iyan simpleng senyalis lang ng pagtanda. Ito ay isang tahimik na babala na nauubusan na ng collagen ang inyong katawan. Pagkatapos ng edad na isimtang, karamihan sa mga tao ay nawawalan ng mahigit 30% ng kanilang natural na collagen nang hindi man lang namamalayan. Ito ang dahilan kung bakit maaaring sumakit ang inyong mga tuhod kapag kayo'y tumatayo o kung bakit namamanhid ang inyong mga daliri matapos humawak ng isang bagay ng matagal. At ang masaklap, mahigit 90% ng mga nakatatanda ay walang ideya na ito pala ang nangyayari. Ang collagen ang siyang nagpapanatiling makinis sa inyong mga kasukasuan, protektado ang inyong mga ugat, at malakas ang inyong mga kalamnan. Kapag nagsimula itong mawala madalas na sumusunod ang paninigas, panghihina at pananakit. Pero heto po ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para baguhin ang sitwasyon. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling mga pulbos o komplikadong mga tableta. Ibinigay na sa atin ng kalikasan ang ating kailangan. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang 8 makapangyarihang gulay, mga simpleng pang-araw-araw na gulay na makatutulong na muling buuin ang collagen, ibalik ang tamang paggana ng ugat at panumbalikin ang lakas sa inyong mga binti at kamay. Naramdaman nyo na ba ang mga sintomas na ito kamakailan pangingilig ng mga daliri o mabibigat at nananakit na mga binti? Ibahagi po ninyo sa mga komento sa ibaba. Binabasa namin ang bawat mensahe at tunay kaming nagmamalasakit sa inyong kalagayan. At kung bago po kayo rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa lingguhang mga payo na tutulong sa inyong manatiling malakas, matatag at independiyente pagkatapos ng edad 60. Magsimula tayo sa isang makulay pamilyar at nakakagulat na makapangyarihan, ang red bell pepper o siling pula. Malamang ay meron kayo niyan sa inyong frigider ngayon, tahimik na nakatabi sa mga pipino o karot. Ngunit huwag ninyong maliitin ang simpleng anyo nito. Ang matamis at malutong na gulay na ito ay isa sa pinakamahalagang pagkain na maaari ninyong kainin kung nais ninyong protektahan ang inyong mga kasukasuan, ugat at kalamnan pagkatapos ng edad 60. Heto po kung bakit ang red bell pepper ay siksik sa vitamin C. As in siksik na siksik talaga. Kalahating tasa lang nito ay magbibigay na sa inyo ng mahigit 150% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan. At bakit mahalaga iyon? Dahil ang vitamin C ang susi na nagbubukas sa kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng collagen. Kung walang sapat na vitamin C, babagal ng husto ang produksyon ng inyong collagen at diyan na magsisimula ang mga problema. Maaari ninyong mapansin na naninigas ang inyong mga tuhod, mas madalas mangilig ang inyong mga kamay, o hindi na ganoon kaganda ang inyong balanse. Ngunit mayroon pa. Naglalaman din ang red bell pepper ng capsaicin, isang natural na antioxidant na tumutulong protektahan ang maselang collagen sa paligid ng inyong mga kasukasuan at ugat mula sa pagkasira. Isipin nyo ito bilang isang kalasag na nagbabantay sa malalambot na himaymay sa inyong mga daliri bukong-bukong.
at tuhod mula sa maliliit na pinsala na naiipon sa paglipas ng panahon. Kaya paano nyo ito tatangkilikin? Gawin lang itong simple. Hiwain ito ng sariwa para sa inyong ensalada. Isawsaw sa hummus para sa magaan na merienda o idagdag sa pinakahuling bahagi ng paggigisa para manatili itong malutong at masustansya. Ang susi ay iwasan ang sobrang pagluto dahil sinisira ng mataas na init ang vitamin C. Maliit na ugali lang po ito. Pero kung sisimulan ninyong magdagdag ng red bell pepper sa inyong plato, ng regular pasasalamatan kayo ng inyong katawan sa pamamagitan ng bawas na paninigas, mas malakas na paghawak, at baka pati na rin ang gaan sa paglakad na matagal nyo nang hindi naramdaman. Susunod naman ay isang tahimik na bida na madalas napapabayaan, ang spinach o kangkong Tsina. Malamang ay nakakain na kayo nito dati marahil sa ensalada o isinama sa torta. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay kung gaano talaga kalakas ang madahong gulay na ito, lalo na pagdating sa pagsuporta sa inyong mga kasukasuan, ugat at kalamnan habang kayo ay nagkakaedad. Ang spinach ay higit pa sa isang masustansyang gulay. Ito ay isang powerhouse na nag-iingat sa collagen at nagpoprotekta sa mga ugat, at tunay na kailangan ito ng inyong katawan na lagpas na sa 60. Para sa mga nagsisimula, mayaman ito sa vitamin A sa anyo ng beta-carotene. Ang bitaminang ito ay may mahalagang papel sa pagtulong sa inyong katawan na lumikha at mag-regulate ng collagen. Kung wala ito, ang mga selula na responsable sa pagbuo ng collagen na tinatawag na fibroblasts ay magsisimulang bumagal, na nagpapahirap sa inyong katawan na ayusin ang sarili nito. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang spinach. Siksik din ito sa lutein at chlorophyll, dalawang sustansya na tumutulong linisin ang talamak na pamamaga sa inyong katawan. At tulad ng malamang na alam ninyo, ang pamamaga ay isa sa pinakamalaking kaaway ng tumatandang mga kasukasuan at ugat. Tahimik itong pumapasok, nagdudulot ng paninigas sa inyong mga tuhod, mahapding pakiramdam sa inyong mga kamay, o yung mapurol na sakit sa inyong mga binti kapag naglalakad. Ngayon, dito na nagiging mas interesante. Ang spinach ay naglalaman ng sapat na dosis ng magnesium, isang mineral na kulang sa mahigit 60% ng mga nakatatanda. Sinusuportahan ng magnesium ang mga signal ng ugat, paggalaw ng kalamnan, at mga enzyme na bumubuo ng collagen. Kung walang sapat nito, maaaring pulikatin ang inyong mga kalamnan, mangilig ang inyong mga kamay, at hindi makuha ng inyong mga kasukasuan ang daloy ng dugo na kailangan nila para manatiling malakas. Mas maganda pa, ang spinach ay mayaman sa natural nitrates. Tumutulong itong palawakin ang inyong mga daluyan ng dugo at pagandahin ang sirkulasyon sa mga lugar na mahirap maabot, tulad ng dulo ng mga daliri, tuhod at paa. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas mabilis na paggaling, mas matibay na collagen fibers, at mas kaunting pakiramdam ng pins and needles na madalas lumilitaw sa gabi o habang naglalakad. Kaya kung napapansin ninyo na medyo hindi na ganoon katatag ang inyong mga kamay o hindi na yumuyuko ang inyong mga tuhod tulad ng dati, ang spinach ay maaaring ang banayad na berdeng suporta
na hinahanap ng inyong katawan. Oras na para gawin itong regular na bahagi ng inyong araw. At sa susunod pag-uusapan natin ang isang gulay na madalas itinataboy dahil sa pagiging madulas nito, ngunit maaaring ito pala ang magligtas sa inyong mga kasukasuan. Pag-usapan naman natin ang isang gulay na madalas ay may masamang reputasyon, ang okra. Marahil ay iniiwasan ninyo ito dahil sa madulas nitong tekstura o baka isang beses nyo pa lang itong natikman na nakahalo sa isang ulam. Ngunit heto ang isang bagay na dapat ninyong malaman: kung naninigas ang inyong mga daliri sa umaga o sumasakit ang inyong mga tuhod, kapag tumatayo ang okra, ay maaaring eksakto ang kulang sa inyong mga kasukasuan at ugat. Ang abang gulay na ito ay mayaman sa isang natural na parang gel na hibla na tinatawag na mucilage. Isipin ninyo ito bilang isang malambot na unan. Gumagana ito na parang natural na likido na nakapalibot sa inyong mga kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda at nasisira ang collagen, numinipis ang unan na iyon na nagiiwan sa mga buto at kartilago na magkiskisan. Diyan na nagsisimula ang sakit. Ngunit ang mucilage, kasama ang pectin at polyphenols sa okra, ay tumutulong na pakalmahin ang pamamaga at muling buuin ang proteksyon na harang na iyon. Ang okra ay siksik din sa mga sustansya na kailangan ng inyong katawan para makagawa ng collagen sa tamang paraan. Mayroon itong vitamin C para simulan ang produksyon ng collagen, vitamin K para gabayan ang calcium papunta sa inyong mga buto sa halip na sa inyong mga kasukasuan, at manganese, isang mineral na ginagamit ng inyong mga selula para bumuo ng proline, isa sa mga pangunahing blok ng pagbuo ng collagen. Ngunit hindi lang iyan. Naglalaman ang okra ng quercetin at flavonoids, dalawang makapangyarihang compound na tumutulong protektahan ang inyong mga ugat mula sa oxidative damage. Ito ay lalong mahalaga kung nakakaranas kayo ng hindi komportableng pangingilig sa inyong mga kamay o paa, o kahit na bigla ang panghihina kapag naglalakad. Kadalasan, hindi lang ito problema sa ugat. Ito ay ang mabagal na pagkasira ng tissue na mayaman sa collagen na bumabalot at nagpoprotekta sa mga ugat na iyon. Tumutulong ang okra na pabagalin ang prosesong iyon. Kaya kung gumigising kayo na may naninigas na mga daliri o iniiwasan ninyo ang hagdanan dahil sa masakit na mga tuhod, bigyan ninyo ng isa pang pagkakataon ang okra. Steam ito ng bahagya, i-roast o idagdag sa mga sabaw. Huwag lang itong sobrang lutuin. Hindi lang ito isang side dish. Ito ay ang banayad na sistema ng suporta ng kalikasan para sa inyong mga kasukasuan, inyong mga ugat at sa collagen na nagbubuklod sa lahat. Sa susunod, tatalakayin natin ang isang malutong at berdeng gulay na tahimik na nagpapagaling sa inyong katawan mula sa loob. Ngayon, bigyan natin ng bagong tingin ang isang lumang paborito, ang broccoli. Nasa plato nyo na ito sa loob ng maraming taon, marahil mula pa noong pagkabata. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang broccoli ay hindi lang isang masustansyang berde. Ito ay nagiging isang tahimik na mandirigma para sa inyong mga kasukasuan, ugat at collagen.
Habang tayo ay tumatanda, ang collagen matrix na nagbubuklod sa ating mga kalamnan, litid at ligament ay nagsisimulang humina. Ito ang dahilan kung bakit mas marami kayong naririnig na lumalagutok sa inyong mga tuhod, nararamdaman ang paninigas sa inyong mga bukong-bukong, o napapansin na mas mabilis mapagod ang inyong mga kamay. Hindi lang ito wear and tear, ito ay ang tahimik na pagkasira ng mismong istruktura na sumusuporta sa inyo. At dito pumapasok ang broccoli. Ang broccoli ay mayaman sa isang makapangyarihang compound na tinatawag na sulforaphane. Ang natural na kemikal na ito ay tumutulong na i-on ang sariling repair genes ng inyong katawan, parang isang reset button para sa tumatandang tissue. Ayon sa pananaliksik, pinoprotektahan ng sulforaphane ang mga fibroblast na gumagawa ng collagen, binabawasan ang pamamaga, at tinutulungang mas mabilis gumaling ang kartilago. Ibig sabihin niyan ay mas magandang lakas sa paghawak, mas matibay na mga tuhod, at mas kaunting matutulis na sakit na bigla na lang sumusulpot. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang broccoli ay puno rin ng vitamin C, vitamin K, calcium, at glucosinolates, isang perpektong recipe para tulungan ang inyong katawan na gumawa at magprotekta ng collagen. Ang mga sustansyang ito ay hindi lang bumubuo ng bagong tissue. Tinutulungan nilang ipagtanggol ang kasalukuyang collagen mula sa pinsalang dulot ng arthritis, pamamaga o pagtaas ng asukal sa dugo. Higit pa rito, sinusuportahan ng broccoli ang kalusugan ng ugat, isang tahimik ngunit mahalagang bahagi ng pananatiling mobile at independiyente. Binabawasan ng mga antioxidant sa broccoli ang pinsala sa paligid ng maliliit na ugat sa inyong mga kamay at binti na tumutulong na ibalik ang matatag na paggalaw at pag-aanin ang mahapdi o pangingilig na pakiramdam na maaaring dumating sa pagtanda. At may isa pa, ang fiber ng broccoli ay tumutulong na i-regulate ang asukal sa dugo at malaking bagay iyan. Pinapatigas at ginagawang marupok ng mataas na asukal sa dugo ang collagen na nagpapataas ng panganib ng pinsala. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapanatiling matatag ng inyong mga antas, pinoprotektahan ng broccoli ang collagen na mayroon na kayo. Kaya i-steam man ninyo ito, i-roast o i-blend sa isang sopas, gawing araw-araw na ugali ang broccoli. Hindi lang ito isang gulay. Ito ay tahimik na proteksyon para sa inyong mga kasukasuan ugat at sa lakas na nagpapanatili sa inyong katatagan. Susunod, isang matingkad na pulang ugat na kasing ganda para sa inyong daloy ng dugo gaya ng sa inyong mga buto. Huwag itong palampasin. Pag-usapan naman natin ngayon ang beets. Oo, yung mga matingkad na pulang ugat na marahil ay naaalala ninyo mula sa mga handaan o mga garapon ng atsara. Makalupa sila, medyo matamis, at para sa mga senior, higit pa sila sa isang makulay na side dish. Kung mabigat ang pakiramdam ng inyong mga binti kapag naglalakad o nanlalamig ang inyong mga kamay, kahit nasa loob ng bahay, ang abang gulay na ito ay maaaring tahimik na maging isa sa inyong pinakamatalik na kakampi pagkatapos ng edad 60. Isa sa mga tahimik na salarin sa likod ng pananakit ng kasukasuan, panghihina ng kalamnan at pangingilig ng mga braso't binti ay hindi palaging pagtanda. Madalas ito ay mahinang sirkulasyon.
Kapag hindi maganda ang daloy ng dugo, ang mga sustansya na kailangan ng inyong katawan para ayusin ang collagen ay hindi makarating kung saan sila pinakakailangan. At diyan, nagniningning ang beets. Mayaman sila sa natural nitrates na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan, isang compound na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at tumutulong na mas mahusay na maabot ng oxygen at sustansya ang inyong mga kalamnan, kasukasuan at ugat. Sa katunayan, ipinakita sa isang pag-aaral noong 2019 na ang mga nakatatanda na umiinom ng beet juice araw-araw ay nakaranas ng mas magandang daloy ng dugo sa kanilang mga binti, mas maraming enerhiya kapag naglalakad, at kahit mas malakas na muscle activation. Ngunit ano ang kinalaman niyan sa collagen? Lahat. Ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan na kayang ihatid ng inyong katawan ang vitamin C, zinc, copper at amino acids, ang mismong mga blok ng pagbuo ng collagen kung saan mismo sila kailangan. Kung wala ang sistemang paghahatid na iyon, hindi mabubuo ang collagen gaano man kahusay ang inyong pagkain. Naglalaman din ang beets ng betanin, isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa collagen mula sa pagkasira dulot ng pamamaga at oxidative stress, dalawang pangunahing sanhi ng paninigas ng kasukasuan at pananakit ng ugat sa mga nakatatanda. At may isa pang regalo sa makulay na ugat na ito, folate, isang B vitamin na sumusuporta sa pag-aayos ng tissue at tumutulong na mapababa ang homocysteine, isang nagpapaalab na compound na maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo at magpahina sa mga tissue na mayaman sa collagen. Subukang i-roast ang beets, idagdag sa mga ensalada o uminom ng isang maliit na baso ng sariwang beet juice. Iwasan lang ang pagpapakulo na nag-aalis ng mga sustansya. Ang pagsasama ng beets sa mga prutas na citrus ay maaaring magpalakas pa ng mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagpapahusay ng pagsipsip ng nitrate. Kung pakiramdam ninyo ay mas matanda ang inyong mga binti kaysa sa natitirang bahagi ng inyong katawan o hindi na umiinit ang inyong mga kamay tulad ng dati, maaaring dahan-dahang tulungan kayo ng beets na baguhin ang mga bagay mula sa loob palabas. At sa susunod, bibisitahin natin ang isang gulay dagat na medyo hindi pangkaraniwan, ngunit marahil ay eksakto ang tahimik na hinihiling ng inyong mga kasukasuan at ugat. Ngayon, heto ang isang bagay na maaaring 100 beses nyo nang nilagpasan sa tindahan nang hindi pinapansin: seaweed o damong dagat. Maaaring mukha itong hindi pamilyar, baka medyo kakaiba pa nga. Ngunit kung naninikip ang inyong mga tuhod, nangingilig ang inyong mga kamay sa gabi, o hindi na kayo basta-basta nakakabawi mula sa mga sakit, tulad ng dati, ang abang halamang ito mula sa karagatan ay maaaring ang hinahanap ng inyong katawan. Ang seaweed ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng mga mineral na nagpapa-activate ng collagen, lalo na ang iodine, copper, zinc at manganese. Ito ang mga tahimik na manggagawa sa likod ng entablado. Kailangan sila ng inyong katawan hindi lang para bumuo ng collagen, kundi para i-activate ang mga enzyme na nagpapahintulot sa collagen fibers na mabuo ng tama. Kung wala sila, lahat ng protina at vitamin C sa mundo ay hindi gagana. Ngunit hindi diyan
nagtatapos ang seaweed. Naglalaman ito ng fucoidan at alginate, dalawang natatanging compound na ipinakita sa mga pag-aaral na nagpapasigla sa mga fibroblast, ang mismong mga selula na gumagawa ng collagen. Ito ay lalong mahalaga kung napapansin ninyo ang paninikip ng mga litid mahinang lakas sa paghawak o paninigas sa paligid ng inyong mga kasukasuan. Hindi lang ito tungkol sa kaginhawaan. Ito ay tungkol sa estrukturang network na sumusuporta sa inyong paggalaw, balanse at kahit proteksyon ng ugat. At mayroon pang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng mga senior, ang kalusugan ng inyong thyroid. Pagkatapos ng edad 60, ang mababang antas ng iodine ay maaaring humantong sa isang matamlay na thyroid at pinapabagal nito ang lahat produksyon ng collagen, pag-aayos ng tissue sirkulasyon. Natural na sinusuportahan ng seaweed ang paggana ng thyroid na tumutulong na ibalik ang ritmo ng paggaling na kailangan ng inyong katawan. Kung nakakaranas kayo ng malamig na mga kamay at paa, pamumulikat ng kalamnan o mabagal na paggaling, maaaring hindi lang ito dahil sa edad. Maaaring nahihirapan ang inyong mga selula na muling magtayo. Binibigyan sila ng seaweed ng mga kasangkapan. Hindi ninyo kailangan ng marami, ilang serving lang sa isang linggo. Maghanap ng low-sodium nori sheets o seaweed flakes na walang idinagdag na mantika o asukal. Ibudbud ito sa sopas, ihalo sa smoothies o kainin bilang merienda. Maaaring hindi ito pamilyar sa simula, ngunit ang gulay dagat na ito ay nagpapagaling na ng mga katawan sa loob ng maraming siglo at ngayon maaaring pagkakataon nyo na. Sa susunod ating tuklasin ang isang malutong na berdeng tangkay na nagtataglay ng higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan, lalo na pagdating sa collagen, balat at pananakit ng ugat. Ngayon, pag-uspantanan natin ang isang bagay na medyo mas pamilyar, asparagus. Marahil ay natikman nyo na ito na inihaw sa tabi ng masarap na hapunan o na steam hanggang lumambot na may kaunting asin. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang eleganteng berdeng tangkay na ito ay isa rin sa pinakamakapangyarihang kakampi na maaaring magkaroon ang inyong katawan pagdating sa muling pagbuo ng collagen at pagpapakalma sa pananakit ng ugat pagkatapos ng edad 60. Ang asparagus ay mayaman sa isang compound na tinatawag na glutathione na madalas tukuyin bilang master antioxidant ng inyong katawan. Tumutulong itong protektahan at ayusin ang mga collagen fiber, lalo na sa mga kasukasuan, balat at tissue ng ugat. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang ating mga antas ng glutathione na humahantong sa mas mabagal na paggaling, mas maraming paninigas, at kung minsan, yung nakakainis na mahapdi o pangingilig na pakiramdam sa mga kamay o binti. Ngunit binibigyan ng asparagus ang inyong katawan ng pagkakataong ibalik ang proteksyon na harang na iyon. Ang banayad na gulay na ito ay isa ring magandang mapagkukunan ng vitamin K na gumaganap ng mahalagang papel sa pagdidirekta ng calcium papunta sa inyong mga buto at pag-iwas dito sa inyong malalambot na tissue. Mahalaga iyon dahil pagkatapos ng edad 60, minsan napupunta ang calcium kung saan hindi ito dapat na namumuo sa inyong mga kasukasuan o daluyan ng dugo
na humahantong sa paninigas o pagkakaipit ng ugat. Tinutulungan ng vitamin K na gabayan ito pabalik kung saan ito nararapat na sumusuporta sa mas matibay na mga buto at mas malusog na mga kasukasuan. At huwag nating kalimutan ang folate, isa pang sustansya na sagana sa asparagus. Sinusuportahan nito ang pag-aayos ng selula at pagbabagong buhay ng DNA na mahalaga para sa paglikha ng bagong collagen at pagpapanatiling maayos ng mga sistema ng paggaling ng inyong katawan. Ang mga senior na mababa sa folate ay madalas na nakakapansin ng mas mabagal na paggaling, mas manipis na balat, at mas madalas na pananakit ng kasukasuan. Mas maganda pa, ang asparagus ay naglalaman ng prebiotic fiber na nagpapakain sa inyong bituka, ang mismong lugar kung saan nasisipsip ang mga sustansya at kinokontrol ang pamamaga. Ang isang malusog na bituka ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagsipsip ng mga sustansyang bumubuo ng collagen tulad ng vitamin C, zinc at magnesium. Kaya sa susunod na makakita kayo ng asparagus sa palengke, isipin ito bilang higit pa sa isang magarbong side dish. Ito ay banayad na gamot sa bawat tangkay. Sa wakas, pag-usapan natin ang isang maliit na berdeng halamang gamot na madalas nakakaligtaan ng karamihan, ang parsley o kinsay. Malamang ay nakita nyo na itong tahimik na nakaupo sa gilid ng inyong plato marahil ginamit bilang palamuti para sa kulay. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang parsley ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain na nagpapalakas ng collagen na maaari ninyong idagdag sa inyong pang-araw-araw na gawain. Ang parsley ay siksik sa vitamin C at hindi lang kaunti. Ang isang maliit na dakok ay naglalaman pa ng mas marami kaysa sa isang dalandan. At tulad ng napag-usapan natin, ang vitamin C ay talagang mahalaga para sa synthesis ng collagen. Literal na hindi kayang bumuo o mag-ayos ng collagen ng inyong katawan kung wala ito. Kaya kung naninigas ang inyong mga tuhod o wala ng lakas sa paghawak ang inyong mga kamay tulad ng dati, ang maliit na halamang gamot na ito ay makakatulong na pasiglahin ang proseso ng paggaling mula sa loob. Ngunit simula pa lang iyan, nagbibigay din ang parsley ng mayamang dosis ng vitamin K na tumutulong sa inyong mga buto na sumipsip ng calcium habang pinoprotektahan ang inyong mga kasukasuan at daluyan ng dugo mula sa calcification, isang karaniwang problema pagkatapos ng edad 60 na maaaring humantong sa paninigas at pamamaga. Ang dalawang bitaminang ito ay nagtutulungan na parang isang koponan na sumusuporta sa paglikha at pag-iingat ng collagen sa buong katawan ninyo. Mas kahanga-hanga pa, ang isang plant compound sa parsley na tinatawag na apigenin. Ang makapangyarihang antioxidant na ito ay ipinakitang nagbabawas ng pamamaga sa mismong mga selula na gumagawa ng collagen, ang inyong mga fibroblast. Ibig sabihin, hindi lang tumutulong ang parsley na bumuo ng bagong collagen. Pinoprotektahan nito ang mayroon na kayo mula sa pagkasira dahil sa edad, stress o talamak na pamamaga. At dahil ang parsley ay mayaman din sa chlorophyll at sumusuporta sa produksyon ng glutathione, tumutulong itong magbigay ng oxygen sa inyong mga tissue at mag-detox ng inyong mga kasukasuan
na nagtataguyod ng mas mabilis na paggaling sa mga lugar tulad ng inyong mga tuhod, pulso at daliri. Ang pinakamagandang bahagi, napakadali nitong idagdag sa inyong araw. Magbudbod ng ilang kutsara sa mga sopas, ihalo sa smoothies isama sa mga ensalada o ihalo sa mga binating itlog. Ang kaunti lang araw-araw ay malayo ang mararating. Kaya kung medyo hindi na kayo ganoon katatag sa inyong mga paa, kung nangingilig ang inyong mga kamay kapag nagpapahinga, o kung medyo mas lumalagutok ang inyong mga tuhod kaysa dati, alamin ninyo ito nagsasalita ang inyong katawan sa inyo. Hindi lang ito pagtanda. Ito ay isang tahimik na panawagan para sa collagen, para sa nutrisyon, at para sa banayad na suporta mula sa mga pagkaing ibinigay sa atin ng kalikasan. Hindi ninyo kailangan ng magagarang pulbos o mamahaling mga tableta. Ang katotohanan ay maaaring magsimula ang paggaling sa kung ano na ang nasa inyong kusina. Mula sa maningning na lutong ng red bell pepper hanggang sa tahimik na lakas ng parsley, ang 8 gulay na ito ay makakatulong na muling buuin ang inyong pundasyon, isang kainan, isang kagat, isang araw sa isang pagkakataon. Isang mahalagang aral. Nalagpasan ninyo ang mga dekada ng pamumuhay, pagmamahal at pagkatuto. Ngayon na ang panahon upang ibigay sa inyong katawan ang kabaitan at pangangalaga na nararapat dito. Huwag nating isipin na ang mga sakit at panghihina ay normal lang sa pagtanda. Ang ating katawan ay may likas na kakayahang magpagaling. Kailangan lang natin itong bigyan ng tamang kasangkapan mula sa ating kinakain. Ang pagpili sa mga natural at masustansyang pagkain ay isang akto ng pagmamahal sa sarili, isang pamumuhunan para sa mas malakas at mas masayang mga taon na darating. Magsimula sa maliit na hakbang. Magdagdag ng isa sa mga nakapagpapagaling na gulay na ito sa inyong plato ngayong linggo at panoorin kung paano magsisimulang magbago ang inyong mga kamay, binti at enerhiya. Bago po kayo umalis, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ano po ba ang mas madalas ninyong nararanasan, ang pangingilig ng kamay o ang panghihina ng binti? Nais po naming marinig ang inyong kwento at binabasa po namin ang bawat mensahe. Kung nakatulong po ito sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at sa iba pa na maaaring makinabang dito. Dahil karapatan ninyong maging malakas, matatag at suportado sa bawat yugto ng buhay.